Itapon mo yan sa basurahan, Feliza. Hindi kailangan ng anak ko ang basurang niluto ng isang katulong na katulad mo. Nicholas is a Carter at hinding-hindi niya dudumihan ang dila niya sa luto ng isang taong amoy pawis at galing sa putikan. Ang boses ni Madison ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Sa mga sandaling iyon, si Felisa ay nakaluhod pa rin sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa tagal ng pagkakababad sa semento. Ang kanyang mga kamay, na puno ng maliliit na paso mula sa uling, ay maingat na humahawak sa isang mainit na vinong datset. Sa ibabaw nito ay ang isang pirasong bibingka na binalot sa sariwang lachoy. Naglalabas ng bango ng kaning malagkit at sunog na dahon. Isang amoy na puno ng pag-ibig at pag-asa. 3 araw nang hindi kumakain ng maayos si Nicholas. Ang bata ay tuyot, matamlay, at tila unti-unting nawawala ang liwanag sa mga mata. Alam ni Feliza na ito lang ang pagkaing hiningi ng bata sa kanyang panaginip, ang tanging bagay na magbabalik ng sigla sa munting katawan nito. Ngunit sa isang iglap, kinuha ni Madison ang plato at walang kaabog-abog na ibinuhos ang laman nito sa basurahan sa gitna ng mga tira-tirang dumi at mantsa. Nanigas ang buong katawan ni Felisa. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, isang bara na tila hindi niya kayang ilunok. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay maingat na nag-aalaga sa apoy ay ngayon ay nanginginig sa gilid ng kanyang palda. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundong kanyang ginagalawan, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis at marahas na pagpintig ng sarili niyang puso, na tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Madison, ano ang nangyayari dito? Ang malalim at malamig na boses ni William ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Sa isang iglap, ang mukha ni Madison na kanina lang ay puno ng puot ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at sa isang mabilis na pagkilos, hinila niya ang sariling buhok at pinunit ang laylayan ng kanyang mamahaling sutlang damit. "William, mabuti at dumating ka. I was just trying to protect our son." Humihikbing sigaw ni Madison habang tumatakbo patungo sa kanyang asawa. Itong babaeng ito, pinipilit niyang pakainin si Nicholas ng rakriyoy. And when I tried to stop her, sinaktan niya ako. "Tignan mo ang ginawa niya sa akin, William. She's dangerous." Tumingin si William kay Felisa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pasasalamat dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang ina, ay ngayon ay puno ng pagkamuhi at pagkadismaya. Hindi man lang niya tinignan ang bibingka na nakatambak sa basurahan o ang mga pasong natamo ni Felisa para lamang maluto iyon. Ang tanging nakita niya ay ang luha ng kanyang asawa. "Hindi ko akalain na aabot sa ganito, Felisa," mabagal na sabi ni William. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa dangal ng babae. "Binayaran ko ang lahat ng utang mo. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero ito ang isusukli mo sa pamilya ko. Sasaktan mo ang asawa ko at lalasunin mo ang anak ko." Gusto ni Felisa na magsalita. Gusto niyang sabihin na ang lahat ng iyon ay isang masamang panaginip, na si Nicholas ay nagugutom at ang bibingka na yon ang kanyang tanging lunas. Ngunit nang makita niya ang mapanuyang kamwangiti sa likod ng mga balikat ni William, ang ngiti ni Madison na tila isang nagtatagumpay na demonyo, alam niyang tapos na ang laban. "Umalis ka na, Felisa. Ngayon din," utos ni William. "Huwag na huwag ka nang babalik sa mansyong ito. At kung malaman ko na lumapit ka pa sa anak ko, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan." Habang hinihila ni William ang umiiyak na si Madison palayo, naiwan si Felisa na mag-isa sa gitna ng kusina. Ang uling sakalan ay unti-unti nang namamatay, nag-iiwan ng kulay abong alikabok na tila sumisimbolo sa kanyang nadurog na pangarap.
Lumapit siya sa basurahan. Tinignan ang bibingka na ngayon ay nadumihan na ng rakruoy at dahan-dahang hinaplos ang latsoy na nangingitim na. Lumabas siya ng mansyon nang walang dalang anuman kundi ang basang damit sa kanyang likuran. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Malakas na bumabagsak at tinatabunan ang tunog ng kanyang paghikbi. Huminto siya sa gate at lumingon sa huling pagkakataon. Sa itaas na palapag, sa bintana ng kwarto ni Nicholas, nakita niya ang isang maliit na anino. Ang bata ay nakadikit ang mukha sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang labas. Tila tinatawag ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Bakit kailangang ang pag-ibig na totoo ay laging natatalo ng mga kasinungalingang binalot sa ginto? Hanggang kailan ako mananatiling isang anino sa buhay ng batang itinuturing ko ng sariling dugo? Sa gitna ng malakas na kulog, isang katanungan ang naiwan sa puso ni Felisa. Paano niya maililigtas si Nicholas mula sa mga kamay ng taong pilit na pumapatay sa kaluluwa ng bata kung siya mismo ay itinataboy na ng tadhana? Huwag mong kakalimutan, Felisa, na ang bawat hininga ng iyong ina ay pag-aari ng pamilya Carter. Binili namin ang kanyang buhay, kaya ang buhay mo ay hindi na sayo. Isa ka lamang bayarang anino sa pamamahay na ito. Ang mga salitang yon ni Lola Imelda ay tila mga latay ng lason na paulit-ulit na humahagupit sa gunita ni Felisa habang siya ay nakasilong sa isang luma at tumutulong waiting shed. Ang buhos ng ulan sa bubong na yari sa kalawang na yero ay lumilikha ng isang nakabibinging ingay. Tila libu-libong maliliit na daliri ang nagtatambol sa kanyang paligid, ngunit mas malakas pa rin ang boses ng matandang matriarka sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya mula sa kanyang basang bulsa ang isang piraso ng papel na maingat na nakabalot sa plastik. Ito ay isang lumang resibo mula sa ospital. Kupas na ang tinta at lukot na ang mga gilid. Ngunit para kay Felisa, ito ang pinakamabigat na tanikala sa kanyang leeg. 5 taon na ang nakalilipas nang ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay dahil sa malalang sakit sa puso. Si William Carter ang dumating na parang isang anghel. Isang pirma lang nito sa tsekeng may 6 na digit at nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanyang ina. Ngunit ang bawat sentimo ng perang iyon ay may kapalit na kaluluwa. Naalala ni Felisa ang bawat hapong tiniis niya ang mga masasakit na salita ni Madison sa loob ng mansyon. Diyos ko, Felisa, gaano ka ba kabobo? Ang sabi ko, ihiwalay mo ang mga puting damit sa decolor. Minsan tuloy naiisip ko, baka sadyang pinalaki kayong ganyan para maging palamunin habang buhay. Madalas na asik sa kanya ni Madison habang itinatapon nito ang mga bagong labang damit sa sahig. Tinatanggap ni Felisa ang lahat ng yon nang nakayuko. Walang kibo, walang reklamo. Dahil sa tuwing sasapit ang kinsenas, kailangan niya ang allowance na ibinibigay ni William para pambili ng mga maintenance medicine ng kanyang ina. Ang bawat insulto ni Madison ay katumbas ng isang tableta. Ang bawat sampal ng puot ni Lola Imelda ay katumbas ng isang hininga para sa kanyang magulang. Bakit, William? Bulong ni Felisa sa hangin. Ang kanyang tinig ay nilalamon ng lamig ng gabi. Bakit mo ako iniligtas noon? Kung itatapon mo rin pala ako sa putikan ngayon. Isang malalim na pagdududa ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, naging tapat siya. Higit pa sa pagiging katulong, naging ina siya kay Nicholas nang talikuran ng bata ang sariling ina. Ngunit bakit tila napakadali para kay William na maniwala sa mga kasinungalingan ni Madison? Mayroon bang mas malalim na dahilan sa likod ng pagtulong ni William sa kanya noon? Isang lihim na marahil ay mas madilim pa sa gabing ito. Hinaplos ni Felisa ang lukot na resibo. Sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng plastik na takip ng resibo. Isang maliit na microchip na tila sadyang itinago doon. Hindi niya alam kung ano yon o kung paano yon napunta doon.
Ngunit bigla siyang kinabahan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang may isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang liwanag mula sa headlights nito ay tila dalawang naglalagablab na mata na sumusuri sa kanyang pagkatao. Hindi ito ang sasakyan ng mga Carter. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang bota ang tumapak sa basang kalsada, lumilikha ng munting talsik ng tubig sa hangin. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang lumabas. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino ng payong. "Felisa," tawag ng lalaki. Ang boses ay pamilyar ngunit puno ng misteryo. Hindi pa tapos ang iyong tungkulin kay Nicholas. Ang lason sa mansyon ay hindi lang nasa pagkain, kundi nasa bawat sulok ng mga dingding niyon. Nanlaki ang mga mata ni Felisa. Sino ang lalaking ito? At paano nito nalaman ang tungkol sa panganib na kinakaharap ng batang kanyang iniwan? Sa gitna ng takot at pagkalito, alam ni Felisa na ang paglayas niya sa mansyon ay hindi ang dulo, kundi ang simula lamang ng isang mas mapanganib na laban. Sino ang tunay na kaaway at sino ang lihim na kakampi sa gitna ng digmaang ito ng yaman at dangal? Inumin mo na ito, Nicholas. Huwag kang makulit. This is for your own good, baby. Gusto mo bang maging malusog at matalino gaya ni Daddy? Then be a good boy and drink your milk. Ang tinig ni Madison ay tila pulot-pukyutan sa tamis, ngunit para kay Felisa na nakamasid mula sa siwang ng pinto ng kusina. Ang bawat salita ay tila dulas ng isang ahas. Sa loob ng silid, nakita niya si Madison na may hawak na isang maliit at madilim na bote. Walang kaabog-abog na nagpatak ito ng 3 malinaw na likido sa baso ng gatas ni Nicholas. Ang mga patak ay dahan-dahang humalo sa puting likido na wala ang kulay ngunit hindi ang panganib na dala nito. Si Nicholas na nakaupo sa kanyang mataas na upuan ay mukhang isang lantang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nangingitim ang paligid at ang kanyang mga talukap ay tila may nakadantay na mabigat na tingga. Wala siyang kibo habang dahan-dahang inilalapit ni Madison ang baso sa kanyang mga labi. "Good boy," bulong ni Madison habang pinapanood ang bata na lumunok ng pilit. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Isang ngiti na hindi para sa isang anak, kundi para sa isang plano na nagtatagumpay. Naramdaman ni Felisa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas sa loob ng kanyang dibdib. Alam niya ang boteng iyon. Hindi iyon bitamina. Nakita niya iyon sa isang mabilis na pagkakataon sa drawer ni Madison, isang uri ng malakas na pampatulog na ibinibigay lamang sa mga taong may malalang insomnia. Ngunit bakit ito ibinibigay sa isang 7 taong gulang na bata? Nang makaalis si Madison sa silid upang sagutin ang isang tawag sa kanyang mamahaling telepono, mabilis na pumasok si Felisa sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga anino. Walang ingay na tumatama sa makintab na tiles. Hinanap niya ang basurahan sa ilalim ng lababo. Doon, sa ilalim ng mga balat ng prutas at mga tissue, nakita niya ang maliit na kahon ng gamot na itinapon ni Madison. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang lukot na karton. Binasa niya ang etiketa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng extractor fan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ito ay isang gamot na nakakaapekto sa sistemang nerbiyos. Isang gamot na kapag nasobrahan ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa utak ng isang bata. "Kaya ka pala laging inaantok, Nicholas," bulong ni Felisa. Ang luha ay nagsisimulang mamuon sa kanyang mga mata. "Kaya pala hindi ka makapagsalita ng maayos. Pinapatay ka nila sa loob ng sarili mong pamamahay." Dali-dali niyang kinuha ang bote na itinago ni Madison sa likod ng mga garapon ng pampalasa. Gusto niyang kumuha ng litrato. Gusto niyang itago ito bilang ebidensya. Ngunit bago pa niya mailabas ang kanyang luma at basag na telepono,
Narinig niya ang lagutok ng mga takong ni Madison na pabalik na sa kusina. Mabilis na ibinalik ni Felisa ang bote, ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na lalagyan ng asin. Ang puting butil ay kumalat sa lamesa, lumilikha ng isang munting ingay sa gitna ng katahimikan. Huminto ang tunog ng mga takong. "Felisa? Ikaw ba yan?" Ang boses ni Madison ay biglang naging matalas, puno ng suspisya. Mabilis na yumuko si Felisa at kinuha ang isang basahan, nagkukunwaring naglilinis ng sahig. Ang kanyang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Pumasok si Madison. Ang kanyang mga mata ay tila 2 punyal na sumusuri sa bawat galaw ng katulong. "Anong ginagawa mo rito? Di ba ang sabi ko, ayusin mo ang mga gamit sa laundry room?" Asik ni Madison. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa baso ng gatas na wala ng laman. "Oo po, ma'am. Kukuha lang po sana ako ng tubig para sa iniinom na gamot ng nanay ko." Pilit na sagot ni Felisa, hindi tumitingin ng diretso sa mga mata ng amo. Lumapit si Madison kay Felisa. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Hinawakan niya ang panga ni Felisa at pilit na iniharap ito sa kanya. "Huwag kang pakialamera, Felisa. Tandaan mo, ikaw ay narito para magsilbi, hindi para mag-imbestiga. Kung ayaw mong matulad sa nanay mo na nakadepende sa awa namin ang bawat tibok ng puso, matuto kang magbulag-bulagan." Nang makaalis si Madison, naiwan si Felisa na nanginginig. Ngunit sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang maliit na piraso ng etiketa na palihim niyang nakuha mula sa kahon sa basurahan. Isang maliit na piraso ng katotohanan sa gitna ng dambuhalang kasinungalingan. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, isang malamig at baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok ng pantry. "Ano ang ginagawa mo sa mga gamot na yan, Felisa?" Nabitawan ni Felisa ang basahan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa dilim, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Isang mukhang hindi niya inaasahang makikita sa oras na yon. Ang mansyong ito ay punong-puno ng ginto at kristal, ngunit bakit ang pakiramdam ko ay naglalakad ako sa loob ng isang malamig na sementeryo? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Felisa habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pintuan ng silid ni Nicholas. Ang bawat pag-ikot ng hawakan ng pinto ay tila isang bulong sa gitna ng malalim na gabi. Isang lihim na pilit itinatago sa ilalim ng karangyaan ng pamilya Carter. Hindi gumagamit ng tsinelas si Felisa. Ang kanyang mga paa ay direktang nakalapat sa malamig na sahig. Nadarama ang bawat guhit ng kahoy upang masiguro na walang ingay na lilikha ng hinala sa mga taong natutulog sa kabilang dako ng pasilyo. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na nightlight sa sulok na nagbibigay ng matamlay na kulay asul sa paligid. Ang amoy ng kwarto ay hindi amoy ng isang bata. Wala itong bango ng gatas o pulbo. Sa halip, ito ay amoy ng gamot, ng esterilisadong hangin, at ng kalungkutan. Nakita niya si Nicholas sa gitna ng kanyang dambuhalang kama. Ang bata ay tila isang munting ibon na nalunod sa malalambot na unan. Ang kanyang paghinga ay mabigat at hindi regular. Ang epekto ng lason na unti-unting itinatanim ni Madison sa kanyang sistema. Sa kanyang pagtulog, ang mga kilay ni Nicholas ay magkasalubong. Ang kanyang mga munting daliri ay nakakuyom ng mahigpit sa kumot. Tila nakikipaglaban sa isang kaaway na hindi niya makita. Dahan-dahang lumapit si Felisa at naupo sa tabi ng kama. Hindi niya hinawakan agad ang bata. Hinayaan muna niyang maramdaman ni Nicholas ang kanyang presensya. Pagkatapos, sa isang tinig na kasing hina ng ihip ng hangin, nagsimula siyang umawit. Hindi ito isang awit na matatagpuan sa mga mamahaling libro. Ito ay isang lumang kundiman na itinuro sa kanya ng kanyang lola sa probinsya. Sa ugoy ng duyan, muling mahanap ang kapayapaan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit habang tumatagal, ito ay nagiging matatag
at puno ng pagmamahal. Ang bawat nota ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ng bata. Ang kundiman ay ang kanyang sandata laban sa katahimikan ng mansyon, ang kanyang paraan upang ipaalala kay Nicholas na sa kabila ng mga pader na ito, merong isang mundong marunong magmahal. Unti-unting nagbago ang anyo ni Nicholas. Ang kanyang mga kilay ay lumuwag at ang kanyang paghinga ay naging panatag. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip, dahan-dahang imulat ng bata ang kanyang mga mata. Hindi ito ang blangkong tingin na madalas makita ni William. Ito ay isang tingin na puno ng pagkilala. Isang matamis at maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nicholas. Isang nangiti na tila isang himala sa gitna ng disyerto. Itinaas ng bata ang kanyang munting kamay, nanginginig at mahina, at dahan-dahang hinanap ang palad ni Felisa. Naramdaman ni Felisa ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang magaspang at matitigas na palad na puno ng peklat mula sa pagkayod sa kusina ay sinalubong ang malambot at marupok na kamay ng bata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, ang lahat ng insulto ni Madison at ang bigat ng kanyang utang na loob ay tila naglaho. Ito ang kanyang golden moment, ang patunay na ang puso ay hindi nakakakita ng antas sa buhay, tanging ang dalisay na koneksyon ng dalawang kaluluwa. Narito lang ako, Nicholas. Bulong ni Felisa habang hinahaplos ang buhok ng bata. Hindi kita iiwan sa dilim. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto, magkahawak kamay sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naputol nang makarinig si Felisa ng isang mahinang kaluskos mula sa labas ng pintuan. Ang tunog ng isang mabigat na hakbang na tumigil sa tapat ng silid. Nanigas ang buong katawan ni Felisa. Alam niyang bawal siyang manatili doon sa ganitong oras. Dahan-dahan siyang tumingin sa siwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng anino ng pasilyo, nakita niya ang dulo ng isang sapatos at ang anino ng isang lalaking nakatayo at nakamasid. Hindi ito si Madison. Ang tindig ay mas matayog, mas malawak. Si William. Gaano na kaya ito katagal doon? Nakita ba nito ang paghawak ni Nicholas sa kanyang kamay? O narinig nito ang awit na sadyang ipinagbabawal ni Lola Imelda dahil sa pagiging mababaw nito? Ang puso ni Felisa ay tila lalabas sa kanyang lalamunan. Kung mahuhuli siya, ito na ang katapusan ng kanyang pananatili sa mansyon. Ngunit bago pa siya makakilos, dahan-dahang umatras ang anino at muling binalot ng katahimikan ang pasilyo. Bakit hindi pumasok si William? Bakit tila hinayaan lang siya nito? At higit sa lahat, ano ang nakita ni William sa mga mata ng kanyang anak sa mga sandaling iyon na hinding-hindi nito nakita sa piling ni Madison? Ang tiwala ay parang isang kristal na plorera. Kapag nabasag, ang bawat piraso nito ay nagiging matalim na sandata na handang sumugat sa pusong pilit na bumubuo rito. Sa loob ng kanyang marangyang silid, nakaharap si Madison sa kanyang malaking salamin. Ang liwanag ng mga bombilya sa paligid ng kanyang vanity mirror ay nagbibigay ng isang nakasisilaw na kislap sa kanyang mga mata. Ngunit ang kislap na yon ay hindi dahil sa saya. Ito ay kislap ng isang plano na kasing lamig ng yelo. Hawak niya ang isang kwintas na brilyante, ang pinakamahal na regalo ni William sa kanya noong kanilang anibersaryo. Ang bawat bato nito ay kumikislap, tila mga maliliit na matang saksi sa kanyang kasamaan. Masyado ka nang nagiging kampante, Felisa. Bulong ni Madison sa kanyang sarili. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanganib na ngiti. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga tingin ni William sa'yo? Akala mo ba ay hahayaan kitang agawin ang kaisa-isang alas ko sa pamilyang ito? Dahan-dahang tumayo si Madison. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng malambot na carpet ay tila mga hakbang ng isang mandaragit na nanunubok sa dilim.
Tinahak niya ang daan patungo sa likod ng mansyon, kung saan matatagpuan ang maliit at masikip na kwarto ni Felisa. Ang amoy sa bahaging ito ng bahay ay iba. Amoy ng sabon, ng pagod, at ng kahirapan. Isang matinding pandidiri ang gumuhit sa mukha ni Madison habang binubuksan niya ang pinto. Sa loob ng kwarto, nakita niya ang luma at kupas na bag ni Felisa na nakasabit sa likod ng pinto. Ito ay isang bag na yari sa tela, marami ng tahi at sulsing nagpapakita ng mahabang panahon ng paggamit. Walang pag-aalinlangang isinilid ni Madison ang kwintas sa pinakailalim na bahagi ng bag sa gitna ng mga lumang damit at ng debosyonaryong madalas basahin ni Felisa. "Diyan ka nababagay sa gitna ng basurang katulad mo," sabi ni Madison bago mabilis na lumabas at bumalik sa main hall. Nang makita niya si William, nakabababa lang mula sa kanyang opisina, agad na binago ni Madison ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang boses ay naging paos sa takot. William, kailangan mo akong tulungan," sabi niya habang sumusubsob sa dibdib ng asawa. I can't find it. Ang kwintas na ibinigay mo sa akin, nawawala ito sa aking jewelry box." Kumunot ang noo ni William. "Baka nailagay mo lang kung saan, Madison. Don't panic." "No, William, I checked everywhere. At kanina, nakita ko si Felisa na lumabas sa silid natin nang wala ka. I didn't want to think badly of her because she's Nicholas' nanny. But lately, I've been hearing rumors about her past." Pagsisinungaling ni Madison, ang bawat salita ay may halong lason. "I called the agency she came from, and they told me she was once accused of theft in her previous employer's house. I didn't tell you because I wanted to give her a chance. But this is too much." Ang mukha ni William ay unti-unting nagbago mula sa pag-aalala patungo sa isang matigas at madilim na anyo. Ang pagdududa na itinanim ni Madison ay mabilis na nag-ugat, pinalakas ng katotohanang si Felisa lang ang may access sa mga pribadong silid ng mansyon. Ang kanyang tiwala na dahan-dahang nabubuo dahil sa pag-aalaga ni Felisa kay Nicholas ay biglang gumuho. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Madison?" tanong ni William. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Yes, William. Why would I lie about this? Nicholas's safety is at stake. Kung kaya niyang magnakaw, ano pa ang kaya niyang gawin sa anak natin? Look at Nicholas. He's always sedated and weird lately. Baka may ginagawa na siya sa bata." Sa mga sandaling iyon, pumasok si Felisa sa hall. May dalang tray ng tsaa para kay Lola Imelda. Hindi niya alam ang bagyong naghihintay sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata ni William, nakita niya ang isang kakaibang klase ng galit. Isang galit na hindi niya maintindihan. "Ibigay mo sa akin ang bag mo, Felisa." Ang malamig na utos ni William. Nabitawan ni Felisa ang tray. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang bawat piraso nito ay talsik ng panganib sa kanyang mga paa. Ang mainit na tsaa ay kumalat sa sahig, tila isang mantsa ng kahihiyan na hindi na mabubura. "Pipo, bakit po, Sir William?" ang nanginginig na tanong ni Felisa. "Huwag ka nang magtanong. Madison, call the security. I want every corner of her room searched," sabi ni William. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Pinanood ni Felisa ang mga gwardya na pumasok sa kanyang munting silid. Nakita niya kung paano nila hinaluughog ang kanyang mga kakaunting ari-arian, kung paano nila itinapon ang kanyang mga banal na larawan sa sahig. At pagkatapos, lumabas ang head security, hawak ang kwintas na brilyante na nakalawit sa kanyang mga daliri. "Sir, nakita po namin ito sa loob ng bag niya, nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit." Ang mundo ni Felisa ay tila tumigil sa pag-ikot. Tumingin siya kay William, umaasa na makakakita ng kahit katiting na paniniwala, ngunit ang nakita niya ay ang malupit na pagkamuhi.
Tumingin siya kay Madison at doon, nakita niya ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata nito bago muling magkunwaring umiiyak. Hindi ko po ninakaw yan. Ma'am, sir, maniwala po kayo sa akin. Pagsusumamo ni Felisa, lumuhod siya sa gitna ng mga nabasag na seramika, hindi iniintindi ang hapdi ng mga pirasong sumusugat sa kanyang balat. Hinding-hindi ko magagawa ang bagay na yan. Tumahimik ka, sigaw ni William. Ang ebidensya ay nasa harap na natin. Ginamit mo ang kabutihan ko para lamang sa iyong kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga bintana ng mansyon. Tila mga aninong sumasayaw sa gitna ng trahedya. Isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig sa dambuhalang pintuan ng mansyon. Isang tunog na tila huling pako sa kabaong ng dangal ni Felisa. Pulis! Buksan ang pinto! May report kami ng pagnanakaw at posibleng pag-abuso sa menor de edad. Nanigas ang buong katawan ni Felisa. Nicholas, ang bata. Kung makukulong siya, sino ang magliligtas kay Nicholas mula sa tunay na halimaw na nakatira sa loob ng bahay na ito? Ang dumi ng iyong mga kamay ay hindi na kayang linisin ng kahit anong tubig, Felisa. Magnanakaw ka na, mamamatay tao ka pa. Wala kang pinagkaiba sa basura na pinulot lang namin sa kalsada. Ang mga salitang ito ni Lola Imelda ay tila mga talsik ng asido na sumunog sa huling hibla ng dangal ni Felisa. Sa gitna ng malawak na hall ng mansyon, nakatayo ang matandang matriarka. Ang kanyang baston ay mariing nakabaon sa mamahaling alpombra habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng panghahamak. Sa likuran niya, ang mga pulis ay nakahanda na. Ang kanilang mga uniforme ay tila mga madidilim na anino na nagbabadya ng katapusan. Naramdaman ni Felisa ang malamig na bakal na sumara sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkakakapit ng posas ay hindi narinig ng kanyang mga tainga. Ngunit naramdaman iyon ng kanyang buong pagkatao. Isang mabigat na hatol na tila pumutol sa kanyang ugnayan sa malayang mundo. Ang mga kamay na ginamit niya sa pagmamasa ng harina, sa pag-aayos ng kumot ni Nicholas at sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay na ito, ay ngayon ay itinatali bilang simbolo ng isang krimen na hindi niya kailanman ginawa. Sir William, ma'am, maawa po kayo. Hindi ko po magagawa ang ibinibintang niyo. Ang pakiusap ni Felisa, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa tindi ng yak. Ang tanging hangad ko lang ay mapabuti si Nicholas. Ang gamot na nakita niyo, hindi po sa akin iyon. Nakita ko po yun sa... Tumahimik ka! Ang marahas na putol ni Madison. Lumapit siya kay Felisa. Ang kanyang muka ay basang-basa ng mga pekeng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at mapang-api. Huwag mong idadamay ang ibang tao sa dumi ng iyong budhi. Inamin na ng agency mo ang lahat at ang lason na ipinapakain mo sa anak ko, doon ka nabubulok sa impyerno dahil doon. Tumingin si Felisa kay William. Umaasa siya na sa kabila ng lahat, mayroon pang natitirang tiwala sa mga mata ng lalaking minsan niyang itinuring na tagapagligtas. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Ang mga mata ni William ay nakapokus sa duguang siko ni Madison, ang sugat na sadyang ginawa ng babae upang palabasing sinaktan siya ni Felisa. Dali na ninyo siya. Ang maikling utos ni William, ang boses ay walang bakas ng emosyon. Ayoko nang makita ang mukha ng babaeng iyan sa pamamahay na ito. Habang hinihila si Felisa ng mga pulis patungo sa labas, dumaan sila sa harap ng hagdanan. Doon, sa pagitan ng mga rehas ng pasamano, nakita niya si Nicholas. Ang bata ay nakatayo. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Walang boses na lumabas sa bata, ngunit ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumubuo ng isang pangalan.
Liza. Ito ang golden moment na humiwa sa puso ni Feliza. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, sa gitna ng malansang bintang na nakadikit sa kanyang pangalan, ang tanging inisip niya ay ang kaligtasan ng bata. Isang maliit na piraso ng latsoy mula sa kanyang apron ang nahulog sa sahig. Isang alaala ng bibingka na hindi natikman ni Nicholas. Ito ay tila isang huling hiling na naiwan sa gitna ng malupit na mansyon. Isinakay si Felisa sa loob ng patrol car. Ang amoy ng loob ng sasakyan ay amoy ng luma at kalawang. Isang matinding kaibahan sa bango ng lavender na palaging nanunuot sa loob ng mansyon. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, tumingin si Felisa sa bintana. Nakita niya si Madison na nakatayo sa balkonahe, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga luha at pinalitan ito ng isang mapanuring ngiti ng tagumpay. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Felisa. Sa gilid ng gate, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang parehong lalaking nakita niya sa ulan. Ang lalaki ay tumango ng bahagya sa kanya bago dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila alam niya ang bawat hakbang ng trahedyang ito? Ang siren ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Isang tunog na tila nagpapahayag sa buong mundo ng pagbagsak ng isang inosenteng kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa puso ni Felisa. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa determinasyong ilantad ang katotohanang nakabaon sa ilalim ng mga dambuhalang kasinungalingan ng mga Carter. Ang isang pusong puno ng puot ay hinding-hindi makakaramdam ng hapdi ng iba. Ang katarungan para sa amin ay ang makita kang nagdurusa sa dilim dahil doon ka nababagay. Felisa, sa labas ng bakod ng aming paraiso, ang tinig ni Lola Imelda ay tila isang malupit na hangin na sumabay sa pagbuhos ng ulan. Sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Carter, nakatayo si Felisa, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang maliit na bag na tela ay itinapon ng mga gwardiya sa putikan. Ang bawat piraso ng kanyang kakaunting ari-arian ay nabahira ng dumi ng kalsada. Ang tunog ng dambuhalang bakal na gate na sumasara ay tila isang huling hatol na naghihiwalay sa kanya mula sa tanging pamilyang minahal niya sa loob ng 5 taon. Naramdaman ni Felisa ang pait ng tubig ulan na humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang mga paa ay hubad. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa malambot at madulas na putik. Isang miron ang makakakita sa kanya bilang isang kriminal na pinalayas. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang sigaw para sa katarungan. Ang kanyang katawan ay tila manhid na. Ang lamig ng gabi ay hindi na tumatago sa kanyang balat dahil sa tindi ng apoy ng kawalan ng katarungan na nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Tumingala si Felisa sa mataas na palapag ng mansyon. Sa gitna ng dilim at ng mga guhit ng ulan, nakita niya ang bintana ng silid ni Nicholas. Ang liwanag sa loob ay malungkot at asul. Nakita niya ang isang maliit na anino na nakadikit sa salamin. Si Nicholas. Ang bata ay hindi kumikilos, tila isang estatwa ng kalungkutan na nakamasid sa kanyang pag-alis. Ang mga munting kamay ng bata ay nakadantay sa malamig na salamin. Tila pilit na inaabot ang anino ni Felisa sa gitna ng bagyo. Ito ang golden moment na tila kumuha sa huling lakas ni Felisa. Ang makita ang bata na muling naiwang mag-isa sa piling ng mga halimaw na nagkukubli sa ilalim ng mamahaling sutla. Patawarin mo ako, Nicholas. Bulong ni Felisa. Ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng kulog. Patawarin mo ako dahil hindi kita nagawang protektahan. Sa kabilang bahagi ng bakod, nakita niya ang anino ni William na nakatayo sa balkonahe. Ang lalaki ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa pasamano. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha.
Tanging ang matigas at madilim na anyo ng isang taong nabulag ng galit at manipulasyon. Para kay William, si Felisa ay isang mantsa na kailangang burahin upang mapanatili ang kalinisan ng kanyang pangalan. Hindi niya alam na sa pagtataboy niya kay Felisa, itinatapon din niya ang tanging kaluluwang tunay na nagmamahal sa kanyang anak. Dahan-dahang tumalikod si Felisa. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang kalsada ay madilim. Ang tanging liwanag ay ang paminsan-minsang kidlat na nagbibigay ng panandaliang anyo sa mga puno sa paligid. Ang kanyang paglakad ay walang patutunguhan. Ang kanyang isipan ay tila isang blangkong papel na nabasa ng ulan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman ni Felisa ang paghinto ng ulan sa kanyang itaas. Ngunit ang ingay ng mga patak sa paligid ay naroon pa rin. Tumingala siya at nakita ang isang itim na payong na nakapayong sa kanya. Isang pamilyar na amoy ng tabako at lumang libro ang nanunuot sa hangin. Ang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ay muling lumitaw. Ang kanyang mukha ay kalahating nababalutan ng anino ng gabi. Ang kanyang presensya ay tila isang muog sa gitna ng bagyo, matatag at puno ng misteryo. Ang paraisong itinayo sa kasinungalingan ay isang bilangguan lamang, Felisa, sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Huwag kang umiyak para sa iyong sarili. Umiyak ka para sa kanila dahil hindi nila alam na sa gabi ring ito, nagsimula na ang pagguho ng kanilang tore ng Babel. Nanigas si Felisa. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki at nakita ang isang kislap na tila nakakaalam sa lahat ng kanyang lihim. Sino ang lalaking ito? Bakit siya laging naroon sa bawat sandali ng kanyang pagbagsak? Sino ka ba? Ang nanginginig na tanong ni Felisa. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, may iniabot siya sa kanyang isang maliit na sobrang plastik na hindi tinatagusan ng tubig. Sa loob niyon, nakita ni Felisa ang isang lumang litrato. Isang litratong nagpapakita ng isang sanggol na may tanda sa balikat. At sa tabi niyon ay ang isang babaeng kamukha ng kanyang namayapang ina. Ang katotohanan ay parang uling, Felisa. Maari itong makasunog, ngunit maari rin itong magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Bulong ng lalaki bago dahan-dahang lumakad palayo. Iniiwan ang payong sa kamay ni Felisa. Naiwan si Felisa sa gitna ng madilim na kalsada. Hawak ang payong at ang plastik na sobre. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang kinalaman ng kanyang ina sa pamilya Carter? At ano ang lihim na nakatago sa nakaraan na mas matindi pa sa pagnanakaw ng kwintas na ibinintang sa kanya? Ang bawat patak ng ulan ay tila nagdadala ng isang bagong katanungan. At sa gitna ng gabi, natagpuan ni Felisa ang kanyang sarili sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong pilit siyang itinataboy at ang mundong sadyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang katahimikan sa loob ng mansyong ito ay hindi kapayapaan. Ito ay isang malalim na sugat na unti-unting nagnanaknak, nanamlay, at nawawalan ng buhay. Sa loob ng engrandeng silid kainan ng mga Carter, ang tunog lamang ng mamahaling pilak na tumatama sa porselanang plato ang maririnig. Nakaupo si William sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga papeles ng negosyo. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa mga numero at kontrata. Sa kanyang tapat, si Madison ay maingat na humihiwa ng steak. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagtatanghal ng pagiging perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa bakanteng upuan sa tabi ni William, ang upuan ni Nicholas. Nicholas, baby, kailangan mong kumain. Look, I prepared your favorite organic porridge with imported honey. Mas masarap ito kaysa sa mga pagkaing kalye na nakasanayan mo. Ang malambing na sabi ni Madison, ngunit may halong pait at inis sa kanyang tinig. Ang bata ay nakaupo lang doon.
Tila isang rebulto na yari sa asukal na unti-unting natutunaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Hindi man lang tinatapunan ng tingin ang pagkain sa kanyang harap. Ang kanyang balat ay tila mas lalong namutla at ang mga labi niya ay tuyot na tila lupang hindi nadilig ng ulan. Madison, ayaw niyang kumain. Huwag mo nang pilitin. Ang malamig na sabi ni William nang hindi tumitingin. But William, he needs to eat. He's getting thinner. Kasalanan ito ng babaeng yun. Nilason niya ang isipan ng anak natin. Asik ni Madison, ang kanyang maskara ay panandaliang nalaglag upang ipakita ang kanyang tunay na mukha. Sa isang iglap tumayo si Nicholas. Ang tunog ng kanyang pag-atras ng upuan ay tila isang malakas na pagputok sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang isang krayola mula sa kanyang bulsa at, sa harap ng kanyang ama, ay mabilis na gumuhit sa ibabaw ng mamahaling puting tablecloth. Isang bilog. At sa paligid nito, mga guhit na tila dahon. Liza. Ang boses ni Nicholas ay basag, paos at parang nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon. Ngunit para kay William, ang boses na yon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagsalita ang kanyang anak sa loob ng maraming buwan. At ang unang salitang binigkas nito ay hindi daddy at lalong hindi mommy. Pangalan ni Feliza. Ano ang sinabi mo, Nicholas? Ang nanginginig na tanong ni William, binitawan niya ang kanyang ballpen at dahan-dahang lumapit sa bata. Bing, ka... Muling pag-uulit ni Nicholas, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha na tila mga kristal na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang pisngi. Naramdaman ni William ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang muikim sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa guhit sa tablecloth. Ang bibingka, ang pagkaing itinapon niya sa basurahan, ang pagkaing ginawa ni Feliza nang may pagmamahal habang siya ay nakaluhod sa sahig. William, don't listen to him. He's just confused because of the trauma that woman caused. Sigaw ni Madison. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng takot. Lumapit siya upang hawakan ang balikat ni Nicholas. Ngunit sa unang pagkakataon, marahas na tinabig ng bata ang kanyang kamay. Isang matinding katahimikan ang muling namayani. Ang pagkagulat sa mukha ni Madison ay tila isang nakakatawang caricature ng isang kontrabida na nawawalan ng kontrol. Nicholas was fighting back. Ang batang tahimik at sunod-sunuran ay nagpapakita na ng kanyang sariling kalooban. Iwan mo muna kami, Madison. Ang utos ni William, ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. But William, sabi ko, iwan mo muna kami. Nang makaalis si Madison na nanginginig sa galit, lumuhod si William sa harap ng kanyang anak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nicholas at doon niya nakita ang isang bagay na hinding-hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Ang katotohanan. Gusto mo ba siyang bumalik, Nicholas? Bulong ni William. Tumango ang bata. At pagkatapos ay may itinuro siya sa ilalim ng lamesa. Isang maliit na piraso ng tuyong lachoy na hindi napansin ng mga katulong sa paglilinis. Kinuha ito ni William at inamoy. Ang bango ng usok at kaning malagkit ay nanunuot pa rin doon. Isang amoy na tila isang huling hiling ng isang taong inosente. Sa mga sandaling iyon, ang pader ng pagdududa ni William ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Bakit mas pinili ng kanyang anak ang isang katulong kaysa sa sarili nitong ina? Bakit ang bango ng bibingka ay mas matamis kaysa sa lahat ng yaman sa loob ng mansyong ito? Nabalik ang diwa ni William nang marinig ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa labas. Isang katulong ang pumasok. May dalang isang maliit na sobre na iniwan sa gate. Sir, may nag-abot po nito para sa inyo. Wala pong pangalan. Pero sabi ay para raw po sa kaligtasan ni Nicholas. Binuksan ni William ang sobre
Sa loob niyon ay isang maliit na voice recorder. Sa panginginig ng kanyang kamay, pinindot niya ang play button. Ang unang boses na narinig niya ay hindi kay Feliza, kundi ang matalim at malupit na boses ni Madison na tumatawa habang may kausap sa telepono. Hindi magtatagal. William will be all mine. Nicholas is just a tool at ang katulong na yon, siguradong nabubulok na siya sa putikan kung saan siya nanggaling. Ang bango ng bawang na iginisa sa mainit na mantika ay tila isang yakap mula sa kinalimutang kahapon, isang paalala na sa kabila ng dumi ng mundong ito, may mga simpleng bagay pa ring marunong magbigay ng init sa pusong nananamlay. Sa gilid ng isang maingay na kalsada, sa tapat ng isang pampublikong pamilihan, nakaupo si Felisa sa isang luma at mabuway na bangko ng isang maliit na karinderya. Ang usok mula sa malalaking kaldero ay bumabalot sa kanyang paligid, nagdadala ng amoy ng nilagang baka at sinangag. Malayo ito sa sterile at malamig na kusina ng mga Carter, kung saan ang bawat galaw ay kailangang perpekto at ang bawat salita ay kailangang timbangin. Dito, ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga mamimili ay tila isang magulo ngunit totoong musika ng buhay. Isang matandang babae na may mga kamay na kulubot ngunit puno ng karanasan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may malasado pang itlog sa ibabaw. Hija, kainin mo ito habang mainit pa. Ang katawan ay parang itak. Kapag hindi mo pinakain at hinasa, madaling kinakalawang at napuputol sa gitna ng laban. Ang malambing na sabi ng matanda. Tumingala si Feliza at naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat po, Aling Pasing. Hindi ko lang po talaga alam kung paano ako magsisimulang muli. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pangalan ko, lahat ay kinuha nila sa akin. Si Aling Pasing ang dating punong kusinera sa mansyon ng mga Carter bago dumating si Madison. Siya ang taong nagturo kay Feliza kung paano kilalanin ang bango ng mga pampalasa at kung paano magluto ng may kaluluwa. Ngunit tulad ni Feliza, pinalayas din siya sa isang iglap nang magsimulang maghasik ng lason si Madison sa isipan ni William at Lola Imelda. Naupo si Aling Pasing sa tabi ni Feliza. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga taong lumipas sa loob ng malamig na mansyong yon. Hindi ka nag-iisa, Feliza. Akala mo ba ay ikaw ang unang biktima ng babaeng yon? Si Madison, she is a professional survivor. Ginamit niya ang kagandahan niya para akyatin ang hagdan ng kapangyarihan at ang bawat baitang na tinatapakan niya ay mga taong katulad nating itinuturing lang nilang kasangkapan. Hinawakan ni Aling Pasing ang kamay ni Feliza. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa nanginginig na daliri ng babae. Alam mo ba kung bakit ako pinalayas? Dahil nakita ko siya minsan sa bodega, may kausap sa telepono. Ibang-iba ang boses niya, matalim, walang awa, at puno ng plano kung paano uubusin ang yaman ni William. At ang bata, si Nicholas, he was never meant to be healthy in her eyes dahil kapag malusog ang bata, hindi na siya kailangan ni William. Nicholas is her golden ticket, Feliza. At hanggat lito at may sakit ang bata, hawak niya ang buong pamilya Carter sa kanyang leeg. Napatigil si Feliza sa pagkain. Ang lugaw sa kanyang bibig ay tila nawalan ng lasa dahil sa tindi ng katotohanang naririnig niya. Ibig niyo pong sabihin, sadyang pinapanatiling may sakit si Nicholas para lang magmukha siyang bayani? Tumango si Aling Pasing. Mula sa ilalim ng kanyang luma at kupas na apron, kinuha niya ang isang maliit at lumang envelope. Inilabas niya ang isang memory card na tila matagal na niyang itinatawa. Dito sa loob, may mga video ako nung unang buwan ni Madison sa mansyon. Noong hindi pa siya masyadong maingat. I caught her on the CCTV backup bago niya ito ipabura. It shows her dumping Nicholas's real medicines and replacing them with those sedatives. Itinago ko ito dahil alam kong darating ang araw
na may isang taong sapat ang tapang para gamitin ito. Ito ang golden moment para kay Feliza. Isang pagkakataon na makita ang liwanag sa gitna ng pusikit na dilim. Sa simpleng karinderya na ito, sa gitna ng ingay ng kalsada, natagpuan niya ang kanyang pinakamalakas na kakampi. Hindi siya isang hamak na katulong lamang. Siya ay isang saksi sa isang dambuhalang krimen. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? Ang nanginginig na tanong ni Feliza. Dahil ikaw lang ang tanging taong nakita kong tunay na minahal si Nicholas. Hindi dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa bata siya. At ang pag-ibig na ganyan, Feliza, ay hinding-hindi matatalo ng kahit anong ginto. Nabalik ang diwa ni Feliza nang maalala niya ang microchip na ibinigay sa kanya ng lalaking nakapaitim. Inilabas niya ito mula sa kanyang plastik na sobre at ipinakita kay Aling Pasing. May ibinigay din po ang isang misteryosong lalaki sa akin. Sabi niya, may kinalaman ito sa pamilya Carter at sa nanay ko. Kumunot ang noo ni Aling Pasing habang tinitignan ng chip. Kung ganoon, hindi lang pala si Madison ang may lihim sa bahay na yon. Ang pamilya Carter, may mga kalansay silang itinago sa baul ng maraming taon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng karinderya. Ang salamin nito ay madilim, ngunit naramdaman ni Feliza ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa loob. Ang kanyang balat ay kinilabutan, tila may isang malamig na hininga na humalik sa kanyang batok. Hindi pa sila tapos. Kahit pinalayas na siya, tila may mga anino pa ring sumusunod sa bawat hakbang niya. Kailangan nating mag-ingat, Feliza. Ang babala ni Aling Pasing habang mabilis na itinatago ang memory card sa kamay ng babae. Ang mga taong may itinatago ay handang pumatay para manatiling lihim ang kanilang dumi. Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali ng Maynila, isang bagong determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Feliza. Tumingin siya sa maliit na chip at sa memory card sa kanyang palad. Madison, William, Lola Imelda, akala niyo ay tapos na ang laban nang itapon niyo ako sa ulan. Ngunit hindi niyo alam, ang ulan na iyon ang naghugas sa aking takot para maging isang bagyo na wawasak sa inyong lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang lumang telepono ni Aling Pasing. Isang balita ang nagpabagsak sa mangkok ng lugaw sa sahig. Lumilikha ng talsik ng puting kanin sa paanan ni Feliza. Nicholas. Dinala siya sa emergency room. At ang balita, si Madison daw ang tumawag sa media para ibalitang nag-suicide ang bata dahil sa trauma sa iyo, Feliza. Hindi susubukan ng isang batang natutong magmahal sa amoy ng bibingka na wakasan ang sarili niyang buhay. Ang batang iyon ay hindi desperado. Siya ay pinapatay ng dahan-dahan sa ilalim ng inyong mga ilong. Ang boses ni Feliza ay halos isang pagngangalit sa gitna ng malamig na hangin sa labas ng ospital. Sa malaking screen ng isang news outlet sa tapat ng gusali, nakikita niya ang mukha ni Madison. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo upang magmukhang hapo sa pagbabantay. At ang kanyang boses ay nanginginig habang humaharap sa mga reporter. My poor Nicholas, hindi niya kinaya ang trauma na idinulot ng babaeng iyon. Hikbi ni Madison sa harap ng mga kumikislap na kamera. I noticed he was always staring at the window. Tila gustong tumalon dahil sa takot na bumalik si Feliza. We found the pills in his room. My God, I blame myself for letting a monster into our home. Napahawak si Feliza sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Madison ay tila muling bumubukas sa pinakamalalim niyang sugat. Ang batang minsan niyang tinuruan bumigkas ng mga unang salita. Ang batang mahigpit na kumakapit sa kanyang kamay tuwing may kulog, ngayon ay nadadamay sa mga kwentong pilit binabaluktot ng iba. Sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang katotohanan. May mga kasinungalingang pinapaganda at pinaniniwalaan ng marami. Kahit nakatago sa likod nito, ang matinding sakit
at panlilinlang. Sa gilid ng emergency entrance, nakasilong si Feliza at Aling Pasing sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang amoy ng gamot at sanitizer ay nanunuot sa hangin, tila isang babala ng panganib. Kailangan nating makuha ang totoong resulta ng toxicology report, Feliza. Ang bulong ni Aling Pasing habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa security guard na nagbabantay. Hindi iyan suicide attempt. Ipinapakain ni Madison ang gamot na yon ng unti-unti. At nitong huli, marahil ay naparami ang lagay niya dahil sa takot na mabisto natin. Sa tulong ng isang kaibigang janitress ni Aling Pasing, nagawa nilang makuha ang isang itim na plastic na bag mula sa basurahan ng silid ni Nicholas bago pa ito tuluyang itapon ng mga tauhan ng ospital. Dinala nila ito sa isang madilim na sulok ng garden ng ospital. Nanginginig ang mga kamay ni Feliza habang binubuksan ang plastic. Sa loob niyon, kasama ng mga madidumi at nagamit na tissue, ay may isang maliit na vial ng likidong gamot na may bahid pa ng dugo. Wala itong label, ngunit ang amoy nito ay ang amoy na laging nanunuot sa kwarto ni Nicholas. Isang amoy na tila tuyong bulaklak at kemikal. Ito iyon, bulong ni Feliza. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng puot. Hindi ito galing sa butika. Ito ay sadyang inihanda para sa kanya. Kinuha ni Feliza ang kanyang lumang telepono at dahan-dahang kinuha ang bawat anggulo ng vial. Ang bawat pagpindot ng kamera ay tila isang hakbang patungo sa katotohanan. Ngunit hindi lang iyon ang nakita niya. Sa loob ng plastik, may isang piraso ng papel na lukot-lukot. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ni William. Toxicology result. Negative for regular medicines. Traces of unknown sedative found. Ang petsa ng papel ay kahapon pa. Ibig sabihin, alam na ni William. Alam na niya na may mali. Ngunit bakit hinayaan pa rin niyang magsalita si Madison sa harap ng media? Bakit tila nananatili siyang bulag sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw? Ang bawat pamilya ay may itinatagong kalansay, Feliza. Muling bumulong ang isang boses mula sa likuran. Napatalon si Feliza sa gulat. Ang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ay muling nakatayo sa ilalim ng anino ng puno. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang dumaan sa gitna ng tag-init. Hindi lang si Madison ang kalaban mo dito, sabi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana ng ICU kung nasaan si Nicholas. Ang chip na hawak mo, naglalaman yon ng transaksyon ng mga Carter noong panahon pa ng iyong ina. Ang utang na loob na sinasabi nila sa'yo. Hindi iyon utang, Feliza. Yun ay bayad pinsala sa isang kasalanang mas malaki pa sa buhay mo. Nanigas ang buong pagkatao ni Feliza. Anong ibig mong sabihin? Gamitin mo ang iyong puso, pero huwag mong kalilimutang gamitin ang iyong utak. Ang huling sabi ng lalaki, bago dahan-dahang naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi man lang lumilikha ng tunog sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Nabalik ang diwa ni Feliza nang makarinig siya ng isang malakas na sigaw mula sa entrance. Nakita niya si William na lumabas. Ang kanyang muka ay puno ng hapis at sa kanyang likuran ay si Madison na pilit siyang hinahawakan. Ngunit sa pagkakataong ito, marahas na tinabig ni William ang kamay ng asawa. "Huwag mo akong hawakan, Madison." Ang dumagundong na boses ni William na umalingaw-ngaw sa buong parking lot. "I saw the lab results. Sabihin mo sa akin, anong alam mo tungkol dito?" Tumulo ang pawis sa noo ni Feliza. Ito na ang pagkakataon niya. Hawak niya ang vial. Hawak niya ang ebidensya mula kay Aling Pasing. At hawak niya ang chip ng nakaraan. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo kay William, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. "Feliza, huwag." Ang mahinang babala ni Aling Pasing. Tumingin si Feliza sa paligid at nakita ang dalawang lalaking nakasuot ng barong at shades, mga tauhan ni Lola Imelda. Nakapaligid na sila sa kanila.
Ang bitag ay hindi lang pala para kay Nicholas, ito ay para rin sa kanya. Sa tingin mo ba, ay hahayaan ka nilang masira ang pangalan ng mga Carter ng ganoon kadali? Bulong ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang inilalapit ang isang matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Ang bawat bakas ng katotohanan ay tila isang hakbang patungo sa kamatayan. At sa gitna ng ospital, na dapat ay lugar ng paggaling, natagpuan ni Felisa ang kanyang sarili sa bingit ng isang bangin. Ang katahimikan ay ginto, Felisa, pero ang buhay mo ay hindi aabot sa halaga ng barya kung hindi ka patitigil. Minsan, ang pinakamatalinong desisyon ay ang tumalikod at hayaan ng apoy na tupukin ang lahat ng iyong nakita. Ang boses ng lalaking nakasuot ng barong ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa gitna ng parking lot ng ospital. Naramdaman ni Felisa ang matulis na dulo ng isang bagay, marahil ay isang patalim na mariing nakadiin sa kanyang tagiliran. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipagbuno sa hangin, habang ang anino ng mansyon ng mga Carter ay tila dambuhalang kamay na pilit siyang hinihila pabalik sa kadiliman. Sa kanyang tabi, si Aling Pasing ay nanginginig din ang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Huwag ninyo kaming takutin. Ang katotohanan ay hindi kayang patayin ng kahit anong patalim, ang mahinang hamon ng matanda. Ngunit bago pa makakilos ang mga tauhan ni Lola Imelda, isang biglaang liwanag mula sa mga headlight ng isang dumarating na van ng media ang tumama sa kanilang direksyon. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa semento ay lumikha ng isang nakabibinging ingay. At sa loob ng ilang segundo, ang parking lot ay napuno ng ingay ng mga taong nagtatakbuhan at mga kamera na kumikislap. Ito ang sandata ni Madison, ang media, na sa pagkakataong ito ay naging hindi sinasadyang tagapagligtas ni Felisa. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Aling Pasing si Felisa patungo sa isang madilim na eskinita. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at tila mga aninong lumulusot sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Hindi sila lumingon hanggang sa marating nila ang isang luma at kalawanging gate ng isang storage house sa likod ng ospital. Doon, sa loob ng maliit at maalikabok na silid, hinarap ni Felisa ang kanyang sarili sa isang basag na salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ngunit may isang bagong klaseng apoy na nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang vial ng gamot, ang memory card mula kay Aling Pasing, at ang misteryosong chip mula sa kanyang sobre, ang charity gala. Doon gaganapin ang huling yugto ng kanilang kasinungalingan. Bulong ni Felisa habang hinahaplos ang kanyang buhok. Doon sila pinakakampante at doon din sila pinakamarupok. Lumipas ang 2 araw ng paghahanda. Sa tulong ng mga dating katulong at tauhan na pinalayas din ni Madison, binuo ni Felisa ang kanyang plano. Hindi siya lalaban gamit ang dahas. Lalaban siya gamit ang tanging bagay na hindi kayang pekein ng mga Carter, ang katapatan ng isang pusong nagmamahal. Sa gabi ng charity gala, ang buong mansyon ng mga Carter ay nababalutan ng marangyang dekorasyon. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang tunog ng orkestra ay bumabalot sa hangin. Tila pilit na itinatago ang amoy ng lason at panlilinlang na nakabaon sa ilalim ng sahig. Ang mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagarbong barong Tagalog at Filipiniana. Bawat isa ay may dalang pilit na ngiti at mga matang mapanghusga. Si Felisa ay pumasok sa mansyon hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isa sa mga server ng catering team. Nakasuot siya ng isang simpleng barot saya na kulay puti. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang manipis na bilog. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak sa posas, ay ngayon ay maingat na may hawak na isang tray. Ngunit sa ilalim ng tray na yon, nakatago ang kanyang tunay na sandata,
ang maliit na vinong set na matagal na niyang iniingatan. Habang naglalakad sa gitna ng karamihan, nagtama ang kanyang mga mata kay William. Ang lalaki ay nakatayo sa gitna ng entablado. Mukhang hapo at malayo ang tingin kahit na hawak ni Madison ang kanyang braso ng napakahigpit. Sa bawat segundo, ang puso ni Felisa ay tumitibok ng mabilis. Tila isang babala ng paparating na bagyo. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng panganib. Ang paghawak niya sa magaspang na dulo ng kanyang kalan sa loob ng mansyong puno ng kristal. Ito ang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa apoy ng katarungang matagal na ikinulong. Nabalik lamang ang diwa ni Felisa nang makita niyang dahan-dahang lumapit si Madison sa mikropono. Ang boses nito ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng mga salitang mapanlinlang tungkol sa kawanggawa at pagmamahal sa pamilya. Ngayong gabi, hindi lang tayo narito para sa sining, kundi para sa kaligtasan ng ating mga anak. Simula ni Madison. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang lumakad si Felisa patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pintig ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng isang imperyo ng kasinungalingan. Muntik nang mabitawan ni William ang kanyang baso ng champagne nang makita niya ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Felisa? Ang pag-ibig na nagmumula sa kasinungalingan ay parang isang marangyang piging na puno ng lason. Sa labas ay nakakaakit, ngunit sa loob ay unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng mga taong pinapakain nito. Ang tinig ni Felisa ay hindi sumigaw, ngunit umaling-awngaw ito sa buong grand ballroom ng mansyon ng mga Carter. Tila isang malamig na hanging umihip sa gitna ng nagbabagang init ng mga spotlight. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na tray at mula sa ilalim ng puting tela, inilabas niya ang isang maliit na vinong set na may nagbabaga pang uling. Ang amoy ng sunog na latsoy at ang bango ng kaning malagkit ay biglang sumabog sa gitna ng hall, nilalabanan ng bango ng mga mamahaling bulaklak at champagne na patigil ang orkestra. Ang bawat bisita ay napalingon. Ang kanilang mga bulong ay tila mga aninong nagtatakbuhan sa paligid. Si Madison, na nasa gitna ng kanyang talumpati, ay nanigas. Ang mikropono sa kanyang kamay ay lumikha ng isang mahabang ugong sa paligid bago niya ito mabitawan sa kanyang takot. Felisa, anong ginagawa mo rito? Ang nanginginig na tanong ni Madison. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Tila isang pintura na dahan-dahang nabubura ng ulan. Guard, bakit nakapasok ang kriminal na ito? Ilabas siya. Sinisira niya ang ating charity gala. Ngunit bago pa makakilos ang mga gwardya, humakbang si Felisa patungo sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang pintig ng hustisya. Tumingin siya ng diretso kay William, na nakatayo lang doon. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at isang kakaibang klase ng pangungulila. Sir William, narito ako hindi para magnakaw muli ng ginto, dahil ang tunay na kayamanan ng bahay na ito ay matagal nang ninakaw ng babaeng katabi niyo, ang matapang na sabi ni Felisa. Inilapag niya ang bibingka sa harap ni Madison. Sabi niyo, mahal niyo si Nicholas. Sabi niyo, gagawin niyo ang lahat para sa kanya. Kung ganoon, Madison, bakit hindi mo subukang pakainin ang anak mo? Ngayon din, sa harap ng lahat, ano bang pinagsasabi mo? Nicholas is sick. He is in trauma because of you. Asik ni Madison. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng pait. Kung ganoon, bakit sa tuwing naririnig niya ang boses mo ay nagtatago siya sa ilalim ng kumot? At bakit sa tuwing naluluto ang bibingka na ito, siya ay muling nabubuhay? Tanong ni Felisa. Madison, pakainin mo ang bata. Ipakita mo sa amin ang mother's touch na ipinagmamalaki mo sa media. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa itaas ng hagdanan. Si Nicholas ay lumabas
hawak-hawak ng isang katulong. Ang bata ay mukhang napakaliit sa gitna ng malawak na hagdanan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na blanko. Nang maamoy niya ang bibingka, ang kanyang munting ilong ay gumalaw at ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan. "Nicholas, baby, come to mommy," tawag ni Madison. Ang kanyang boses ay pilit na nilalambing ngunit bakas ang takot. "Don't listen to that woman. She's crazy." Dahan-dahang bumaba si Nicholas. Ang tunog ng kanyang maliliit na sapatos sa marmol na hagdan ay tila bawat segundo ng isang hatol. Lumapit ang bata kay Madison, ngunit nang tangkaing hawakan ng babae ang kanyang kamay, marahas itong iniwas ni Nicholas. Ang bata ay tumingin kay Madison nang may takot, tila nakakakita ng isang halimaw sa ilalim ng kanyang magandang mukha. Pagkatapos, nang lumingon ang bata kay Feliza, ang lahat ng takot ay naglaho. Isang matamis at malinis ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang golden moment na nagpatahimik sa buong mundo. Nicholas ran. Tumakbo ang bata ng mabilis hanggat kaya ng kanyang maliliit na paa, hindi patungo sa kanyang ina, kundi patungo sa bisig ni Feliza. "Liza!" Ang mahinang tawag ni Nicholas habang isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ng babae. Niyakap ni Feliza ang bata ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang bumabagsak sa buhok ni Nicholas. Tumingin siya kay Madison at kay Lola Imelda na ngayon ay nakatayo na rin. Ang kanyang baston ay nanginginig sa galit. "Ang bata ay hindi nagsisinungaling," sabi ni Feliza. "Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang bawat gamot na ipinapakain nyo, ang bawat takot na itinatanim nyo, lahat iyon ay matatapos na ngayong gabi." "Ebidensya! Nasaan ang ebidensya mo?" sigaw ni Madison. Ang kanyang desperasyon ay tila isang apoy na pilit kumakapit sa huling hibla ng kanyang kapangyarihan. "You are just a bitter maid. Who would believe you?" Ngumiti si Feliza ng mapait. Inilabas niya ang memory card at ang voice recorder na ibinigay sa kanya. Sa tulong ni Aling Pasing na biglang lumitaw sa gilid ng projector room, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagbukas. Ang unang larawang lumabas ay hindi ang mukha ni Madison, kundi ang isang dokumentong nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Feliza at ang transaksyong ginawa ng mga Carter sa kanyang ina. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, isang boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker, isang boses na nagpapatigil sa tibok ng puso ng bawat taong naroon. "Hindi ko lang siya pakatutulungin, William. Papatayin ko ang bata sa lungkot hanggang sa makuha ko ang lahat." Ang boses ni Madison. Ang bawat kasinungalingang itinayo sa ibabaw ng ginto ay parang isang kastilyong buhangin. Sa pagdating ng malakas na alon ng katotohanan, wala itong ibang patutunguhan kundi ang maglaho at bumalik sa putikan. Ang buong Grand Ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang boses na nagmumula sa mga dambuhalang speaker ay tila isang hatol na nanggagaling sa langit. Malamig, matalim, at walang itinatago. Ang mukha ni Madison sa malaking screen ay hindi na ang mukha ng isang mapagmahal na ina. Ito ay ang mukha ng isang babaeng puno ng pait, na tumatawa habang binabalak ang dahan-dahang pag-ubos sa buhay ng isang inosenteng bata. Nabitawan ni William ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Ang bawat piraso ng baso na nagtalalsikan sa kanyang paanan ay tila mga piraso ng kanyang sariling pagkatao na sadyang nabulag sa loob ng mahabang panahon. Tumingin siya kay Madison, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang halimaw sa likod ng mamahaling alahas at sutla. "Hindi totoo yan, William, it's a deepfake. Ginawa yan ng babaeng yan para sirain ako." Ang hysterical na sigaw ni Madison. Ang kanyang boses ay naging matinis at basag.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang braso ni William. Hindi mo ba nakikita? She's a criminal. She's trying to steal our wealth. Ngunit bago pa makasagot si William, ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, lumabas ang video na itinago ni Aling Pasing. Malinaw na nakita ng lahat si Madison sa loob ng kwarto ni Nicholas. Dahan-dahang itinatapon ang mga totoong gamot ng bata at pinapalitan ang mga ito ng malinaw na likido mula sa madilim na bote. Ang paraan ng kanyang paggalaw, mabilis, mapanuri, at walang bakas ng pag-aalinlangan, ay nagpakita ng isang taong sanay sa panlilinlang. Ang lason na ibinibigay mo sa anak ko, ang mahinang sabi ni William, ang boses niya ay nanginginig sa matinding galit. Lumapit siya kay Madison. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Ang bawat gabi na sinasabi mong nagbabantay ka sa kanya, iyon pala ang mga sandaling unti-unti mo siyang pinapatay? William, no! Let me explain! Pagsusumamo ni Madison, lumuhod siya sa harap ng asawa. Ang kanyang mamahaling gown ay kumaladkad sa sahig na basang-basa ng champagne. I did it for us. Para maging malapit tayo. Para kailanganin mo ako. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Hindi si William ang gumawa niyon, kundi si Lola Imelda. Ang matandang matriarka ay nakatayo na ngayon sa tabi ni Feliza. Ang kanyang mukha ay mapula sa matinding galit at kahihiyan. Dinamay mo ang pangalan ng mga Carter sa iyong dumi. Ang nanginginig na asik ni Lola Imelda. Akala ko ay ikaw ang magliligtas sa aming lahi, ngunit ikaw pala ang anay na sumisira sa aming pundasyon. Ito ang golden moment. Na tila nagpapatigil sa oras, ang makita ang dambuhalang kapangyarihan ni Madison na gumuho sa harap ng mga taong dati ay hinahangaan siya. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang lumapit si Nicholas kay William. Ang bata ay may hawak na isang maliit na laruan, isang kahoy na kabayo na regalo ni Feliza. Ibinigay ito ng bata sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon, Nicholas spoke with clarity. Bad, Mommy, hurts me. Ang apat na salitang yon ay tila mga punyal na tumagos sa puso ni William. Napaluhod ang dambuhalang negosyante sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumaloy. Hindi na niya inintindi ang kanyang imahes sa harap ng mga bisita. Niyakap niya ang bata ng napakahigpit. Tila pilit na humihingi ng tawad sa lahat ng mga gabing hindi niya narinig ang tahimik na sigaw ng kanyang anak. Pumasok ang mga tunay na pulis sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang marcha ng katarungan. Sa pagkakataong ito, hindi si Feliza ang binitbit nila. Pinanood ng lahat kung paano ikinabit ang posas sa mga pulso ni Madison. Ang babaeng dati ay reyna ng mga kagala, ay ngayon ay kinakaladkad palabas. Ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi ay unti-unting nalunod sa ingay ng ulan sa labas ng mansyon. Tumingin si William kay Feliza. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang babaeng nananatiling nakatayo ng matuwid. Hawak ang kamay ni Nicholas. Walang bakas ng tagumpay sa mukha ni Feliza, tanging ang malalim na kapayapaan ng isang taong nakagawa ng tama. Feliza, ang pabulong na tawag ni William, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit bago pa makalapit si William, ang screen ay muling kumislap. Isang bagong video ang lumabas. Isang video na hindi nanggaling kay Aling Pasing. Ito ay isang lumang recording mula sa nakaraan ng pamilya na nagpapakita ng isang transaksyon sa pagitan ni Lola Imelda at ng ina ni Feliza sa loob ng isang madilim na silid sa ospital. Tanggapin mo ang perang ito at huwag na huwag mong sasabihin sa kanila na ang dugong na nananalaytay sa batang yan ay dugong Carter. Nanigas ang buong hall. Ang misteryosong chip na hawak ni Feliza ay nagsimula ng magsalita. Sino nga ba talaga si Feliza sa buhay ng mga Carter at bakit tila ang katotohanan
Tungkol kay Madison ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Ang katotohanan ay parang isang ilog na matagal na ikinulong sa likod ng isang dambuhalang dam. Sa sandaling magkaroon ito ng lamat, walang pader ng yaman o kapangyarihan ang makapipigil sa hagupit ng agos nito. Ang katahimikan sa Grand Ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga mata ng lahat ng bisita ay nakapako sa screen kung saan ang imahe ni Lola Imelda ay tila isang aninong nagbebenta ng kaluluwa ng isang sanggol. Ang bawat salitang lumabas sa recording ay tila mga martilyong dumudurog sa bawat pilar ng karangyaan ng pamilya Carter. Naramdaman ni Felisa ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang chip na ibinigay ng misteryosong lalaki ay naglalaman ng katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Madison. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg sa loob ng 5 taon, ang perang pambayad sa ospital ng kanyang ina, ay hindi pala isang biyaya. Iyon ay isang bayad upang manatiling lihim ang kanyang pagkatao. Hindi siya isang hamak na pulot na bata. Siya ay bunga ng isang lihim na pag-ibig ng yumaong Don Roberto Carter sa kanyang ina. Dahan-dahang binitawan ni Nicholas ang kamay ni Felisa at lumapit sa kanyang ama. Ang bata ay tumingin kay William, pagkatapos ay kay Lola Imelda. Sa munting isipan ng bata, naramdaman niya ang tensyong tila isang kuryenteng dumadaloy sa paligid. "Bakit niyo ito ginawa, Lola?" Ang mahinang tanong ni William. Ang boses ay puno ng pait. "Bakit hinayaan ninyong pagsilbihan ako ng sarili kong kapatid bilang isang katulong? Bakit kailangang dumaan siya sa lahat ng paghihirap na ito?" Hindi makasagot si Lola Imelda. Ang matandang babae, na dati ay laging nakataas ang noo, ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang baston. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila nagiging mabigat na pasanin sa kanyang paghinga. Lumapit si William kay Felisa. Sa bawat hakbang niya, tila binabagtas niya ang 5 taon ng pagkabulag at kawalan ng katarungan. Nang makarating siya sa harap ni Felisa, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Isang kilos na nagpasinghap sa lahat ng mga naroon. Ang isang William Carter, ang hari ng industriya, ay nakaluhod sa paanan ng babaeng minsan niyang itinalikod sa ulan. "Patawarin mo ako, Felisa." Ang pabulong na sabi ni William. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa makintab na semento. "Hindi ko alam. Patawarin mo ako sa bawat sakit, sa bawat insulto, at sa bawat gabing pinatunayan mong ikaw ang tunay na may dugong Carter dahil sa iyong busilak na puso." Ito ang golden moment na nagpaluha sa bawat saksi sa gabing iyon. Ang pagpapakumbaba ng isang dambuhala sa harap ng isang inosenteng kaluluwa. Naramdaman ni Felisa ang paglambot ng kanyang puso. Ang galit na matagal na niyang iniingatan ay tila yelong dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng tapat na pagsisisi. Ngunit bago pa makasagot si Felisa, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Isang katulong ang mabilis na pumasok, ang mukha ay putlang-putla sa takot. "Sir William, si Madison po. Nakatakas po siya sa mga pulis habang isinasakay sa patrol car at may kasama po siyang mga armadong lalaki. Patungo po sila sa back exit ng mansyon." Sa gitna ng katarungan, ang panganib ay muling bumalik. Ang bawat ilaw sa mansyon ay biglang kumislap at pagkatapos ay namatay, nilalamon ng kadiliman ang buong Grand Ballroom. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga tao at ang tunog ng ulan na muling bumuhos ng malakas sa labas. "Nicholas!" Ang tanging sigaw na lumabas sa mga labi ni Felisa. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Felisa ang pagpigtas ng munting kamay ni Nicholas sa kanyang pagkakahawak. Ang isang mabigat na hakbang ay narinig na papalayo. Kasunod ang isang pamilyar at matalim na tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. "Kung hindi mapapasakin ang lahat, walang maiiwan sa inyo, William. Nicholas is going with me."
Ang bawat pagsubok na dumaan sa ating buhay ay parang uling na nagbabaga. Maaari tayong tupukin nito hanggang maging abo o maaari nitong lutuin ang ating pagkatao hanggang tayo ay maging matamis at buo, handang harapin ang bagong umaga. Sa gitna ng pusikit na dilim sa loob ng mansyon, ang bawat hininga ni Feliza ay tila isang panalangin. Ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa mga bintana ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa takot na bumabalot sa bawat sulok. Hindi gumamit ng ilaw si Feliza. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng bahay na ito sa pamamagitan ng pakiramdam. Bawat hakbang niya ay tila isang tula na kabisado na ng kanyang mga paa. Sinundan niya ang amoy ng usok. Hindi usok ng sunog, kundi ang pamilyar na bango ng uling at latsoy na nanggagaling sa kusina, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon, sa gitna ng malamig na kusina, nakita niya ang isang aninong nakatayo sa tabi ng kalan. Ang maliit na liwanag mula sa natitirang uling sa Vienong set ay nagbibigay ng isang nakapangingilabot na kulay pula sa mukha ni Madison. Hawak niya si Nicholas. Ang bata ay nanginginig sa takot, habang ang isang matalim na piraso ng basag na kristal ay nakatutok sa munting leeg nito. "Huwag kang lalapit, Feliza!" Ang hysterical na sigaw ni Madison. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang ayos ay sira-sira na. Tila isang reyna na nawalan ng trono at katinuan. Dapat ay nabulok ka na sa ulan. Bakit kailangang bumalik ka pa at sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? "Madison, bitawan mo ang bata," ang mahinang sabi ni Feliza. Ang boses niya ay puno ng hinahon at habag. "Ang galit mo ay sakin, hindi kay Nicholas. Huwag mong madungisan ang iyong mga kamay ng dugong inosente." "Inosente? Walang inosente sa mundong ito." Tawa ni Madison, isang tawang puno ng pighati. "Lahat ay nagnanakaw, lahat ay nanloloko. Ninakaw mo ang atensyon ni William. Ninakaw mo ang pagmamahal ng batang ito. At ngayon, ninanakaw mo rin ang aking posisyon." Dahan-dahang humakbang si Feliza. Hindi siya natatakot sa matalim na kristal. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Nicholas na humihingi ng saklolo. "Hindi ko ninakaw ang kahit ano sa iyo, Madison. Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pananakit at ang respeto ay hindi nabibili ng ginto," sabi ni Feliza habang inaabot ang kanyang kamay. "Tignan mo ang bata. Tignan mo si Nicholas. Natatakot siya sa iyo dahil ang nakikita niya ay hindi isang ina, kundi ang dilim na pilit mong itinatago." Sa mga sandaling iyon, ang pintuan ng kusina ay bumukas at pumasok si William. Nang makita niya ang kalagayan ng kanyang anak, ang kanyang buong katawan ay nanginig sa takot at galit. Ngunit bago pa siya makakilos, dahan-dahang kinuha ni Feliza ang isang piraso ng mainit na bibingka mula sa kalan at inabot ito kay Madison. "Ang bango nito, Madison. Ito ang amoy ng tunay na tahanan," bulong ni Feliza. "Naalala mo ba noong bata ka pa? Noong wala ka pang kinang ng brilyante? Sigurado akong may isang taong nagluto rin para sa'yo ng may pagmamahal." Ang matigas na anyo ni Madison ay biglang gumuho. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang basag na kristal ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Lumilikha ng isang maliit na tunog sa gitna ng katahimikan. Sa isang iglap, nabitawan niya si Nicholas. Ang bata ay mabilis na tumakbo patungo kay William, habang si Madison ay napaluhod sa sahig. Humahagulgol ng isang iyak na tila naglalabas ng lahat ng lason sa kanyang katawan. Ito ang golden moment na nagtapos sa digmaan. Ang pagbagsak ng isang kaaway, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa pagpapaalala ng kanyang sariling nawawalang humanidad. Pumasok ang mga pulis at dahan-dahang inakay si Madison palabas. Walang sigawan, walang labanan. Ang bawat hakbang ng babae ay puno ng pagkatalo at pagsisisi. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Feliza at sa mga mata nito ay nakita ang isang pasasalamat na hindi mabigkas ng mga labi.
Niyakap ni William si Nicholas at si Feliza ng sabay. Ang tatlong kaluluwang ito na pinag-ugnay ng dugo, ng pait at ng isang simpleng kakanin ay nanatiling magkayakap sa gitna ng kusina. Ang ulan sa labas ay nagsimula ng tumila at ang unang sinag ng liwayway ay nagsimulang sumilip sa bintana, nagbibigay ng bagong kulay sa mga dingding ng mansyon. Tahanan na tayo, Feliza. Ang pabulong na sabi ni William habang hinahalikan ng noo ng kanyang kapatid. Wala nang katulong, wala nang amo, pamilya na tayo. Naramdaman ni Feliza ang paghilom ng kanyang puso. Ang utang na loob ay nabura na ng tunay na pagmamahal at ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging pataba para sa isang bagong bukas tani manangkong. Ang bango ng hapon ay humahalo sa bango ng malagkit na kanin at sunog na dahon ng saging, isang amoy na hindi lamang sumisimbolo sa pagkain, kundi sa isang tahanang sa wakas ay nakahanap na ng tunay na kapayapaan. Sa likod ng mansyon ng mga Carter, malayo sa mga formal na bulwagan at malalamig na kristal, matatagpuan ang isang maliit na hardin. Dito, ang damo ay malambot at ang mga bulaklak ay malayang namumukadkad sa ilalim ng init ng araw. Sa gitna ng hardin ay nakaupo si Feliza sa isang kahoy na upuan. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga latsoy para sa kanilang merienda. Wala na ang kanyang lumang apron na puno ng mantsa. Ngayon ay nakasuot siya ng isang marangal, ngunit simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay maliwanag at malayo sa anino ng pait. Si Nicholas ay tumatakbo sa paligid. Ang kanyang mga tawa ay tila mga munting kampanilya na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng hardin. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na at ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng isang batang malaya na mula sa takot at lason. Huminto siya sa harap ni Feliza at yumakap sa kanyang binti. "Tita Liza, is it ready? Can I have the first bite?" Ang masayang tanong ni Nicholas sa malinis at matatas na Taglish. Ngumiti si Feliza at hinaplos ang buhok ng bata. "Sandali na lang, Nicholas. Kailangan nating hintayin ang iyong daddy. Ang masarap na pagkain ay lalong tumatamis kapag pinagsasaluhan ng buong pamilya." Lumabas si William mula sa mansyon. Bit-bit ang isang tray ng sariwang katas ng prutas. Tinanggal niya ang kanyang Amerikana at itinupi ang manggas ng kanyang polo. Isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba at pagnanais na maging bahagi ng mundong itinayo ni Feliza. Lumapit siya sa kanyang kapatid at naupo sa tabi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pasasalamat. "Hindi ko akalain na ang pinakamahalagang aral sa buhay ko ay matatagpuan ko sa tabi ng isang kalan ng uling." Ang mahinang sabi ni William habang pinapanood ang dahan-dahang pag-uusok ng bibingka. "Salamat, Feliza, sa hindi pagsuko sa amin. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa init ng hapagkainan." Hinawakan ni Feliza ang kamay ng kanyang kuya. "Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, William. Parang pagluluto ng bibingka, kailangan ng tamang init at sapat na panahon. Ngunit kapag ang puso ay handa ng maghilom, ang bawat sugat ng kahapon ay nagiging bahagi ng ating lakas ngayon." Mula sa balkonahe, nakatingin si Lola Imelda. Hindi na siya ang matigas at mapangaping matriarka. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmuni-muni. Bagamat may mga kasalanang mahirap burahin, ang presensya ni Feliza sa bahay na ito ay nagsilbing gamot sa kanilang pamilya. Dahan-dahan siyang tumango, isang tahimik na pagtanggap sa bagong daloy ng kanilang buhay. Ang hapon ay dahan-dahang naglalakbay patungo sa dapit hapon, nag-iiwan ng kulay gintong sinag sa paligid. Habang pinagsasaluhan nila ang mainit na bibingka, naramdaman ni Feliza ang isang malalim na kaganapan. Ang batang si Nicholas ay masayang kumakain. Si William ay nakangiti at ang amoy ng tahanan ay nananatili sa hangin. Natutunan ng pamilya Carter
na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala tulad ni Madison, kundi tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga inosente. Ang pagpapatawad ay nakamit na, ang kapayapaan ay nananahan na sa kanilang mga puso, at ang aral na iniwan ng kwentong ito ay mananatili habang buhay. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo o pangalan, kundi sa pamamagitan ng katapatan, sakripisyo, at ang walang hanggang init ng isang pusong marunong magmahal. Sa huling sinag ng araw, ang anino ng biinong datset sa sahig ay tila isang matatag na pundasyon ng kanilang bagong simula. Ang bawat hapdi ay naglaho na, at ang tanging natira ay ang bango ng pag-asa na kasing tamis ng bibingka sa ilalim ng langit ng Pilipinas. At sa gitna ng katahimikang yon, sa bawat paglubog at muling pag-akyat ng araw, ang kwento nina Felisa at Nicholas ay mananatiling isang paalala na ang tunay na tahanan ay hindi sa matatayog na pader matatagpuan, kundi sa init ng pusong marunong mag-aruga. Maraming salamat sa inyong paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Habang sinusulat ko ang bawat salita, lalo na sa mga sandaling pinalaya si Felisa sa gitna ng ulan, at ang bawat hikbi ni Nicholas na walang boses, tila nadama ko rin ang pait at bigat sa aking sariling dibdib. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga taong tahimik na nagsasakripisyo, mga taong ang tanging sandata ay ang kanilang busilak na pag-ibig sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Nais kong iwanan sa inyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng tapang. Parang isang maliit na ningas ng uling sa dilim. Maaring maliit ito sa simula, ngunit sapat ito upang magbigay ng init at liwanag sa isang pusong nananamlay. Sana ay maging inspirasyon si Felisa na sa kabila ng lahat ng kawalan ng katarungan, ang kabutihan ay laging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Felisa, kaya niyo rin bang yakapin at patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa inyo? O mas pipiliin niyo bang lumayo at magsimulang muli ng mag-isa? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating nobela. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga puso, huwag kalimutang i-like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Iwanan din ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba, dahil bawat komento ninyo ay nagsisilbing lakas para sa amin na patuloy na maglahad ng mga makabuluhang kwento. Hanggang sa muli nating pakikinig, nawa ay manatiling mainit ang inyong mga puso. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.